Ayun, magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, bali ang pag-uusapan natin ngayon ay ang katanungan ng ang aking subscriber na katanungan niya, nakabili daw siya ng matandang parakit, adult na. Kaya tanong niya kung nag-iitlog pa ba ito. Mamaya sasagutin natin yan katanungan niya pagkatapos ng introng ito. Ayun mga kaibon, welcome back dito sa aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. Sasagutin na natin yung katanungan ng aking subscriber na matagal na tong subscriber na to. Lagi nagtatanong sa akin na okay nga yan, but at least nasasagot ko yung mga tanong niya. Ang katanungan nga niya ay kung mag-iitlog pa ba yung nabili niyang parakits na matanda na raw. Siyempre, bago ko nga sagutin yan, magpapatuka muna tayo ng ating mga alagang parakits. Nagbigay na ako sa kanila ng patuka, ang Canary Mix. Yan. Everyday ako nagbibigay ng Canary Mix, pero katamtaman lang, yung talagang sapat lang sa aking mga alagang parakits diyan sa aking flyers. Yan. Depende na rin po kung medyo pag masikip nga yung kulungan, siyempre tamang-tama lang para hindi kagad sila tumaba at maging obese. Yan, sasagutin na natin yung katanungan ng aking subscriber na si Perdi Tenorio. Nag-PM siya sa akin. Good PM po. Mag-iitog pa po bang kung may edad na yung aking ibon or parakits na hen? Hago breed daw po yung kanyang sinwap. At sabi daw matanda na raw po. At ngayon, katanungan niya kung nag-iitlog pa po ang parakits kahit matanda na. Ang sa akin naman po ay opo, nag-iitlog pa rin po yan. Nagkakasimilya pa rin po yung mga hen. At yun nga lang po, meron siyang kaakibat na kumbaga sa hindi na siya tulad ng kabataan pa na yung production ng kanyang pag-iitlog ay more yung marami. Yan, example, siyempre pag sa mga bata-bata kayang-kayang mag-itlog hanggang 10 or 12, depende sa kondisyon ng ating mga parakits or anong ibon. Yan, yun po yung sa batang-bata. Siyempre itong may edad na, medyo risk na po. Risk na yung kanyang pag-iitlog dahil nga sa katandaan na. Pwedeng maging low, yung mababa na yung kanyang production. Siguro mas mababa na ang 4 or 5. Basta nandun po. Pero hindi natin masusure kung fertile nga po lahat yung iitlog niya. Kasi nga, risk na po yun dahil may edad na po yung ibon. Bali, ang kalusugan niya ay nagdidepende na lang sa pagbibigay natin ng mga vitamins. Kaya para mas magandang suportahan natin sila ng vitamins. At yun nga, example, yung shell nila di tulad ng mga bata-bata. Ang iniitlog ng mga parakits natin na medyo bata-bata ay yung nasa normal size ng itlog. Siyempre itong matanda, meron mag-iiba na yung shape, magiging oblong, parang mga abnormality na, pero meron pa rin magiging fertile na itlog nila. Pero hindi na siya ganun karami or ka-fertile lahat. Kaya ang dapat niyan, suportahan natin sila katulad niyang shell ng itlog nila. Siyempre pag matanda na, mga maninipis na yan, hindi natin masasabi na makapal at pwedeng mabilis na mabasag nila. Siyempre anong solusyon yan? Kung anong magandang ibibigay, bigyan natin sila ng sapat na vitamins. Bigyan natin sila ng calcium. Yan. Saan makukuha ang calcium? Siyempre meron tayong meron tayong
cattle bone at mineral blocks. Tapos suportahan natin sila ng mga fertility iniinom na kahit na konti yung production nila ay makapagpapisa pa sila. Pero hindi natin ma-sure na 100% na katulad ng mas bata na mas marami silang iniitlog kaysa sa may edad pa. Opo. Makapag-itlog pa rin po yan. Experience na po sa akin yan dito. May 2 years na akong parakeets na hen. Tapos yung 1 taon yung cock. Pinagpares ko sila. Okay naman, nagbe-breed naman, pero hindi naman sabi na marami yung kanilang iitlog. Nag-itlog sila ng 4, napisa 2. Hindi fertile po yung 2. So okay naman natin na nakapagpalahi pa rin naman tayo. Hanggang ngayon, nandito pa sa aking ibunan, yung 2 yan. Bali, yun ang pinaka-foundation ko. Binibreed ko pa rin sila, pero hindi na yun na katulad ng pagbata, makakapag-breed tayo ng ilang clutch, nakakapag-5 tayo. Ito sa akin, makapag-1 clutch lang, pahinga uli. Hindi ko sila pinapagod kasi nga medyo maedad na. Ganun na lang po. Suportahan natin sa vitamins, sa binibigay na calcium. Yan ang mahalaga sa kanila kasi nga pag matanda na, rumurupok na yung mga buto. At saka may tendency na yung hen magkasapola. Yung may bukol sa puwetan, tapos pwede ring egg binding. Yung hindi makalabas yung itlog kasi nga pag matanda na, parang nahihirapan na silang umire na mailabas yung itlog at nai-stuck na dun sa kanilang puwetan. At meron na risk na, yun nga sinasabi ko, risk na pwede nilang ikamatay pag ganun may edad na yung ibon. Kaya susuporta natin sila ng calcium para nga yung itlog ay maging matigas. At suportahan din natin ng mga vitamins like Vitamin Pro at Egg 1000. Yun nga yung sagot ko sa aking sa inyong katanungan, Sir Tenorio. Pwede pa naman mag-itlog yung parakeets mo, basta alaga lang sa vitamins at calcium. Ayun nga, meron akong TikTok shop. Ngayon, kung meron kayong magustuhan, click nyo lang, check out nyo na lang dun sa aking TikTok shop. May mga doon, may mga bibiling calcium, mga cattle bone, mga vitamins. Yan, iano ko dyan sa taas ng screen. Ayun nga mga kaibon, ito po yung yung aking sa TikTok na Yellow Basket. Pa-check out nyo na lang po. Pa-click nyo yung yung sa TikTok, yung NBA Loop and Aviary. At makakapili kayo ng mga vitamins. May mga vitamins na po yun. Tapos nandun na po yung calcium or mineral blocks. May mga mabibili rin pong accessories like na yung sa nest box, mga nest basket, kung ano pang kailangan sa pag-iibon. Meron po tayo doon. Click nyo lang po yung TikTok at click nyo po yung search nyo po yung NBA Loop in Aviary. Yun nga mga kaibon, marami kayong mapagpipili ang bird accessories dyan sa aking TikTok na Jesiah Yellow Basket. Yan, paano rin po yan, pa-like na rin po, tsaka pa-follow na lang po ng aking TikTok shop. At yun nga po, sana nasagot ko ng tama yung katanungan ni Sir Tenorio. Sir Tenorio, wag po kayong mag-aalala, mag-itlog pa po yung inyong nakuwang parakeets. Ayan, kung may mga karagdagan pang yung hindi ko nasabi, comment nyo lang dyan sa comment section para meron din malaman yung ibang mga bago nating subscriber o bago sa pag-iibon. Yan. At
comment lang kayo dyan kung may mga tanong po kayo na hindi nyo na maintindihan or mayroon kayong gustong ibigay sa inyong mga ibon. Huwag kayo mahiyang magtanong po. I-comment nyo lang po dyan sa comment section ng aking mga video na in-upload at mababasa ko po yan. Pipilitin natin masagot or magawan natin ng video para malaman ng mga newbie na gustong pasukin yung pag-aalaga ng ibon. Yan, ang pag-aalaga ng ibon ay hindi yan madali at hindi yan easy na pag bumili lang tayo ng ibon, pakainin mo, painumin mo. Hindi po yun. Kailangan bigyan rin natin sila ng sapat na oras at pagmamahal yan sa pag-aalaga ng ibon. Kasi ayan ay stress reliever natin na sila kung nagpapawi ng problema na panandilang problema sa ating sarili, kung may mga problema tayo. Hanggang dito na lang mga kaibon ang aking video at sana gustuhan nyo ang aking ginawang video about sa pagmatanda na ay mag-i-upload pa ba. Yan, pa-like, share, subscribe na lang po ng aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. At share na rin po sa atin ng ating mga ibang mag-iibon at kung gusto mong pumasok sa pag-iibon. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Yan, sa iyo Sir Perdi Tenorio, salamat din po sa inyong pagtatanong. Ayun nga mga kaibon, kung may mga katanungan po kayo about sa pag-iibon, ay i-comment nyo lang po yan dyan sa aking comment section. Hanggang dito lang po mga kaibon, hanggang sa muli sa inyong lahat at salamat sa pakikinig. Yan, happy breeding mga kaibon.